Huwag kang tumingin sa likod. Panimula, hindi naniniwala sa multo si Jerzan. Isa siyang delivery rider na sanay sa gabi, ulan, init, o dilim. Basta may order, dadalhin niya. Pero isang delivery ang magbabago sa paniniwala niya, at sa mismong buhay niya. Kabanata 1, ang gabi ng delivery. Alas 11 ng gabi, malapit nang magsara ang isang Korean restaurant sa Quezon City. Kumuha ng rush order si Jerzan, isang ramen at milk tea na kailangang ihatid sa isang address sa Sitio Camacha, isang kilalang tagong lugar na halos wala ng signal. Wala bang ibang makapagde-deliver? Tanong niya sa dispatcher. Rush tip to, doble bayad. Huling order, sagot ng dispatcher. Gipat sa pera, napabuntong hininga si Jerzan. Kinuha niya ang order at sumakay na. Kabanata 2, ang daan papunta sa sitio. Habang tumatakbo ang motor ni Jerzan sa madilim at basang kalsada, napansin niyang wala siyang makasalubong na sasakyan. Mapuno, makipot ang daan. Walang ilaw, puro kaluskos ng dahon sa hangin at ingay ng makina ng motor ang maririnig. Pagdating sa mismong sitio Camacha, biglang nagloko ang Google Maps. Blanca, pero nakita niya ang karatula. Huwag kang tumingin sa likod, nakapintura sa isang lumang waiting shed. Napakunot noo si Jerzan. Trip ba to ng mga bata? Bulong niya. Kabanata 3, ang babaeng walang mukha. Bumaba siya para i-check ang paligid. Biglang may lumabas sa likod ng poste, isang babaeng nakaputing damit, mahabang buhok, at walang mukha. Wala talaga, parang makinis na balat na walang mata, ilong, o bibig. Miss, ikaw ba ang nag-order? Walang sagot. Paglingon niya pabalik sa motor, wala na ang babae. Kabanata 4, tumingin ka sa likod. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nilakasan niya ang loob niya at naglakad papasok sa looban, dala ang order. May isang bahay na luma at bukas ang gate. Malabo ang ilaw, parang may nagsasabing, "Iwan mo lang sa mesa." Hindi niya alam kung totoo ang narinig niya o guni-guni lang. Habang papasok, biglang umihip ang malamig na hangin. At narinig niyang muli, "Huwag kang tumingin sa likod." Pero dahil likas na matigas ang ulo si Jerzan, tumingin siya. At doon niya nakita ang buong katawan ng babae, nakalutang, duguan, at may mukhang nakangiti ngunit walang mata. Umuugong ang tunog sa paligid. Parang sinasabi ng paligid. Sinabi ng huwag kang tumingin. Kabanata 5, ang multo ng Sitio Camacha. Ayon sa kwento, ang babae raw ay dating estudyanteng hinoldap at pinatay sa lugar na yun, at wala ni isang tumulong sa kanya. Bago siya malagutan ng hininga, binigkas niya. Lahat ng papasok dito, mananagot. At kapag tumingin ka sa likod, akin ka na. Kabanata 6, ang nawalang delivery rider. Kinabukasan, nahanap ang motor ni Jerzan sa gilid ng waiting shed. Wala na ang laman ng food box. At sa dashcam ng helmet niya, ito lang ang narinig bago nagputol-putol ang audio. Huwag kang tumingin sa likod, huli ka na. Wakas, hanggang ngayon, walang nakakahanap kay Jerzan. Pero tuwing alas 11 ng gabi, may bagong order sa app, parating ang address. Sitio Camacha, at ang note, "Iwan sa mesa, huwag kang titingin sa likod."